ito hong mga pangyayaring ito, tayo hong lahat ay may pakialam dito dahil Definitely. tayo po ang binubuli dito. Mm. Mawalang galang lang ho sa iba ha. Ito po ay usaping pambayan, girl. Eto na nga po, kasama po natin sa StreamYard si Commodore J. Tariela. Magandang umaga po, Commodore. Good morning, Sir Ted, and good morning, DJ Cha, at sa mga taga-subaybay niyo, sir. Laman po ng iba't ibang mga balita po ngayon, ito pong nangyari no na pinakabagong pambubuli ng China sa Coast Guard po diyan sa may West Philippine Sea. Kahapon nga po ba ito nangyari, tama, Commodore? Pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Ano exactly yung nangyari? Yung mga tinamaan po ng China Coast Guard, yung mga na water cannon po na mga barko natin, kamusta rin po sila ngayon? Yes, DJ Cha, no? Kahapon itong resupply operation nangyari, no? Actually, it started when the two Philippine Coast Guard vessels, BRP Cabra and BRP Sindangan, met with resupply boats dito sa rendezvous point natin as usual, no? Sa Sabina Shoal. And then as early as around 3 a.m., we were able to monitor already the presence of China Coast Guard vessels shadowing the resupply contingent. And then around before 6 o'clock, no, the China Coast Guard vessel already started firing its water cannon against itong ginamit natin ngayon, itong lansya ng ML Kalayaan. And then a few minutes after, ginamit niya uli yung water cannon niya sa Kalayaan, kaya nasira naman yung windshield niya. And then eventually, as what we have reported and based on the statement of the National Task Force West Philippine Sea, because of what the damage that has been done to ML Kalayaan, napilitan na itong hindi na tumuloy, no, dahil nasiraan siya. And then ang Philippine Coast Guard vessel na ang humatak sa kanya sa pabalik ng Buliluyan Port. And then after the ML Kalayaan, na-experience pa rin ng Unaiza May 1. Ito yung isang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines na ginagamit nila to bring supplies. Winotter cannon din sila. And the Philippine Coast Guard vessel as well, ang ating MRB 4409 and 4407 also experienced water cannon incident. No? But despite of all this water cannon, dangerous maneuver, the usual thing that they have been doing, no? The Unaiza May 1, the only resupply boat ng Armed Forces of the Philippines sa ngayon na nakapasok sa Ayungin Shoal at nakapag-deliver naman ito ng kanyang supply. For the Philippine Coast Guard vessels, okay rin naman ang naging sitwasyon natin ngayon, although there are some slight damage dun sa aming flag mast. But we were able to complete and secure the resupply boats. At ngayon, masasabi natin, it's still a successful mission because we were still able to deliver our supplies for our troops. So, Commodore, ang natuloy na lamang po para maghatid ng resupply mission is Unaiza May 1. Yes, DJ Cha. Oo. Severely damaged po itong ML Kalayaan, maging yung BRP Cabra. Kamusta po ang mga sakay ng mga bangka pong ito, yung ating pong mga Coast Guard? Kamusta ang kondisyon po nila? Okay naman ang lagay ng ating mga tropa, no? As I said, ang isang barko ng Philippine Coast Guard did not proceed also in doing the supply mission kasi kami na yung humatak dun sa ML Kalayaan pabalik Yes. sa Palawan. Oo. So maayos po ang kondisyon nila ngayon. Though, kung nagpatuloy pa yung pangwa-water cannon ng mga ilang segundo pa o minuto, may chance no, na pwedeng lumubog yung bangka? Hindi naman sa ganung level siguro. Tingin ko naman it still can be able to withstand yung lakas ng pressure yan. No? Pero kung yung sinasabi mo talagang tutok na matagalan, siguro it would cause them to, may possibility na magkaroon nga ng ganun. Pero siguro matagal-tagal pa para mapalubog mo yan gamit ng water cannon. But ito pong ginawa ng China kahapon, ang by far pinaka-agresibo sa lahat ng pambubuli nila po sa atin. Well, if we're going to evaluate and compare with the other supply mission, siguro ito na yung talagang mas naging matindi yung impact ng water cannon. Kasi itong water cannon na ginamit nila ngayon sa yung 5204 against motor launch Kalayaan,
nabasag niya yung windshield, na-break niya yung windshield ng ML Kalayaan na barko, and then at the same time nagkaroon ng damage nga yung makina niya that is the main reason why it no longer proceeded sa mission niya at kailangan siyang hatakin ng Philippine Coast Guard. Pero aside po sa nangyari kahapon, may isa pang pang-water cannon na nangyari noong Sabado naman. Yes, it involved naman itong tatlong BFAR boats, no? Na ang intention lang naman is for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to support the fishermen na nangingisda dito sa Bajo de Masinloc. Ang intention lang is to give fuel subsidy and also give packs. But then again, this also happened, no? Winotter cannon pa rin sila ng China Coast Guard. Wala naman pong damage doon po sa barko ng BFAR? Ang isang BFAR vessel, yung Datu Tamblot, yung antenna ng kanyang radar was slightly damaged as well. Pero sa kabila po ng ginawang yon, tuloy po nakapagpamigay pa rin po ng ayuda ang BFAR. Yes, nakapamigay pa rin ng ayuda ang BFAR, although it's very challenging kasi nga sinabi namin, no, through the NTFWPS statement, na merong ginawa pa ang China Coast Guard. They even launched their own RIBs, yung rigid hull inflatable boats, para itaboy itong mga Filipino fishermen na pumipila lang naman para tumanggap ng ayuda galing sa BFAR vessel. Commodore, ito pong resupply mission sa BRP Sierra Madre, ang pinupula ng mga mawalang galang lang po, no, nagtatanggol sa China dito, ay ano ba itong resupply ninyo? Mayat-maya ito. Gaano ba karami ang tao doon sa BRP Sierra Madre na mayat-maya kayo nagdadala ng supply na barabagang nagiging ano na lang ito, dahilan na para makakatch ng attention ang Philippine Coast Guard na sila binubuli ng China? Well, una sa lahat, Sir Ted, no? The Philippine Coast Guard's only mission is to provide security escort dito sa resupply boats. No? The resupply mission is purely the mission of the armed forces of the Philippines. But to respond to the question, gaano ba talaga dapat kadalas ang resupply operation? Una sa lahat, kahit pa sabihin nating pagkain ba ito para sa tropa, kahit sabihin 8, well, that's very easy to say, no? Sabihin pagkain. Kung sabihin every 3 weeks, pagkain pa rin. Kung ang issue naman, nagdadala daw kayo ng construction materials. Regardless whatever we bring, no? Ang sitwasyon ng BRP Sierra Madre, you can see it from afar, deteriorating na rin. Of course, you also have to consider yung habitable na environment for our soldiers. Can the People's Republic of China blame the Philippine government in doing that? I don't think so. And then lastly, kailangan bang tayo ang mag-provoke? Ang trabaho ba natin na to, ang routine operation ba to ng national government can already be considered as provoking, and we're the one escalating the tension? Kaya nga Coast Guard vessel at resupply boats ang ginagamit natin dito Sila nga ang nagdadala ng malalaking China Coast Guard vessel na nga harang ng routine operation natin sa loob ng ating exclusive economic zone. And yet tayo pa ba ang mag-i-explain na tayo ang nagpo-provoke? Di ba dapat sila nga? Kaya nga sabi ko, Sir Ted, merong mali obviously sa mga explanation na yan ng mga pro-Chinese, pro-China trolls na yan, no? And mouthpieces. Why would you even be convinced na tayo ang may mali? Kahit kasi hodang nagdadala tayo ng pagkain dyan or kahit ano pang dinadala natin dyan, we should not be blamed for it na tayo nang pupurbook. Dahil hindi naman tayo nang water cannon. So kumbaga po, Commodore, to make it succinct, no, concise, kahit na araw-araw kami pumunta doon, di ba? Ito naman klarong sakop ng ating teritoryo, exclusive economic zone. Kahit na araw-araw, magdalaman kami dyan ng supply o hindi nyo kami dapat binubuli. Ganun ho ba yun? Totoo yan, Sir Ted. Yan lang, that's how simple it should be. No? Kahit pa sabihin, magkaaway tayo, halimbawa sa kapitbahay natin, pero alam naman natin na ang likod ng bakuran ko talaga. Ngayon, kung magsasampay ako ng sinampay ko doon, alangan naman magpapaalam ako sa kanya dahil magsasampay ako. Di ba, Sir Ted? Kung legally, akin naman talaga yung bakuran na yun. Would they have the right para batuhin ako or buhusan ako ng tubig dahil
Nagsasampay ako doon o nagpapakain ako ng doon ako kumakain. That's my backyard, right? Okay. Commodore, itong mga balitang ito para ho sa iba'y nakababahala na kasi saan ito hahantong, no? Kapag ho talaga hindi ito na-resolve dahil sa magpapatuloy ang resupply mission, sabi nga ho ninyo, kahit araw-araw naman yan magpunta dyan, atin naman itong jurisdiction dito, dapat hinahayaan tayo sa malayang paglalayag. Saan ito posibleng humantong, Commodore, considering po na sabi nga ng BFAR, ito na so far ang pinakamarahas na blockade na ginawa po ng Chinese Coast Guard? Well, una sa lahat, Sir Ted, no? Kailangan nating kasi yung narrative na yan na mataas ang tension, maaaring ito maging trigger ng another war with China. Dapat i-set aside natin yan because that's their narrative. Huwag tayong malito sa confusing information na sinasabing there will be war. Sa part ng national government, una sa lahat, what we are doing are just routine operations. Ano ba ang ginagawa natin sa Baho de Masinloc? Namimigay tayo ng fuel sa mga mangingisda, namimigay tayo ng pagkain. Ano ba ang ginagawa natin sa Ayungin Shoal? Nagdadala tayo ng supply sa ating troops, nagdadala tayo ng supply para maging maayos ang kanilang panirahan sa BRP Sierra Madre. Ito, mga routine operations, humanitarian ang component, wala tayong ini-escalate, wala tayong pinoprovoke. Secondly, hindi naman tayo nakikipaggirian dyan na nagpapadala tayo ng mga warship. Pangatlo, ang Philippine Coast Guard vessels natin, ang cute lang, ang liliit kumpara sa mga barko nila. Kung ang tanong, tayo ba ang dapat mag-back down because we are doing routine humanitarian operations to support our fishermen and to support our troops? Tingin ko hindi yan ang dapat nating tingnan Dahil sa part ng national government, for the Armed Forces of the Philippines and for the Philippine Coast Guard, we will still be doing our routine patrol. Nobody should deter us saying that if we're not going to stop doing this, there will be escalation. Kasi hindi tayo titigil dito. We were not going to be deterred and prevented from doing this patriotic duty. Opo. It should be the People's Republic of China to recalibrate their approach because obviously, we're going to continuously expose their bullying and illegal actions in the West Philippine Sea. Kami po sa Coast Guard at sa Armed Forces of the Philippines, hindi po namin kapapaguran ito at hindi po rin namin katatamaran na gawin ito paulit-ulit. Sa ngayon po, Commodore, ilan po ang mga Chinese militia vessels doon sa lugar matapos po ang inyong paglalantad na ito po umabot sa halos 150 kamakailan lamang? Kung ang pinag-usapan natin, Sir Ted, is the Julian Felipe. No? Originally, the highest number that we reported then was 135. And then 2 days after, comes Monday, nung nagpadala ng eroplano ang Armed Forces of the Philippines, sinabi nila there were only 28. No? And perhaps there will be lesser number than that. But I still don't have the data to prove na there's a significance whenever we expose these illegal actions of China. And yan nga, katulad yan sa Julian Felipe. Pero kung i-relate naman natin ito sa sinasabing tumataas sa tension sa Ayungin Shoal, tumataas sa tension sa Baho de Masinloc, I don't think na we should back down on this. Because as I said, this is a duty that we should perform and this is just routine and humanitarian. Hindi tayo nakikipaggiraan dito, Sir Ted. Sir, ito hong nangyari sa Christmas convoy na pati mga Chinese Navy warship na ang nagpakita doon, maliban sa Chinese Coast Guard at isa pong cargo ship daw ng China. Hindi ba ito paglabag sa usapin po ng civilian patrol concept sa karagatan na ito? Kasi nga hindi tayo gumagamit ng Navy not to provoke, kung hindi mga white ships lamang. Pero ito daw mismo, Chinese Navy warships na ang bumuntot sa convoy. Well, to be honest with you, Sir Ted, I have limited information pa dito sa atin ito. What the data that I only have right now is yung talagang radar ng barko showing the movement ng Coast Guard vessel.
and nung atin ito na ginamit nilang Kapitan Oka and one China Coast Guard vessel. I don't know whether it was clear physically seen nung ating mga tropa ng atin ito. But as to the AIS information that I have, nung nag-U-turn yung kapitan ng barko, let me first clarify, Sir Ted, no? At least ito na rin siguro, this is the first time that we're going to discuss what really happened dito sa atin ito Christmas convoy. The Philippine Coast Guard vessel is the lead vessel during that mission, Sir Ted. No? And then we are proceeding as planned, going to Lawak Island. And then from our starboard side, ibig sabihin sa kanang bahagi namin with a distance of somewhere between 2.5 to 3 nautical miles yung layo, we notice itong China Coast Guard vessel na isa sa yung 5305, China Coast Guard 5305. Isa ito sa mga barko na humarang sa atin sa Ayungin, na papalapit doon sa convoy. Alam namin na nakita rin ito ng Kapitan Oka, Kapitan Felix Oka na barko. And then when we're about to inform him, yung master ng barko ng Kapitan Felix Oka, na we just continue the voyage, proceed as planned, biglaan, suddenly, nag-U-turn na yung Kapitan Felix Oka. Kaya napilitan na rin kami mag-U-turn para sundan siya. On the part of the Coast Guard, we still called the KFO na ito magsha-shadow lang, that it's still very far from our convoy. We just have to continue the mission going to Lawak Island. Pero they already decided, the master decided to terminate the mission and go back to El Nido. So ganun yung nangyari doon, Sir Ted. So kung kayo ang nasunod, tutuloy lang dapat yung Christmas convoy sa Lawak Island. So nagkusa na lang po ito pong lead civilian boat ng convoy na mag-U-turn. Yes, Sir Ted. Opo. I would just like to respond though, kasi there are also comments in the social media saying na, kasi because the earlier statement of the Atinito organizers is that it is in consultation with the Philippine Coast Guard that we should already abort the Christmas convoy. Just to be clear, the Philippine Coast Guard was not consulted when they decided to make a U-turn and go back to the port of El Nido. Again, we are the lead vessel. They should have just followed us, and then we can escort them safely papunta sana ng Lawak Island. Well, regardless no kung sila ay nakipag-ugnayan sa inyo o hindi, tama naman ang desisyon nitong Atinito Coalition. Kasi nga ang sinasabi sa kanila ditong official press release is that they opted na maging mas ligtas, kumbaga, na wala na hong pang mangyayaring posibleng hindi maganda kung tutuloy sila. Well, as I said, Sir Ted, it's up to them to decide on that. What I'm just responding is dun sa mga social media comments sa sinasabi, Coast Guard, national government daw initially supported and then withdrawing support, and then kung kailan na tuloy na daw ang convoy, we advise na wag ituloy. So parang we are being blamed with a single praise sa sinasabing in consultation with the Philippine Coast Guard. That's what I'm saying right now, na we were not consulted about it. Sige, if we're going to decide, we should have proceeded to the mission. And well, ito kumbaga maganda rin po ito sa inyo na hunga ng galing itong pagkaklaro ninyo, kasi sa amin pong tinanggap na pinakahuling press release mula po sa Atinito Coalition, and I will quote, Akbayan Party President Rafaela David, co-convener of Atinito, stated, quote, "If it were only up to us and the Philippine Coast Guard, we would like to proceed with the Christmas convoy. However, we recognize and respect the expertise and experience of the captain." So, ang sinasabi po nila dito, captain, nito pong kanila pong sinakyan na Kapitan Felix Oka. Yes, Sir Ted.
ito kasing statement na to later na. Sa mga napabalita kagabi, Mhm. ang sinasabi is in consultation with the Philippine Coast Guard. Okay, Kaya sige. ito yung respond ko naman dun sa naunang napabalita, Sir Ted. Okay. So pagkaklaro po, opo, ang ito hong latest statement ng ating to coalition tugma sa sinasabi ninyo. Kung sila Yes, lang Sir na Ted. mga miyembro ng coalition at sakay ng barko at ang Coast Guard na masusunod, tutuloy kayo. Pero sila ay sumunod doon po sa desisyon ng kapitan kasi nga siya ang mas may experience o karanasan sa ganitong mga bagay. Ganun po iyon, klaro. Yes, Sir Ted. Thank you for clarifying also. Okay, sige po. Ito kasi yung kanilang official statement, no? If it were only up to us and the Philippine Coast Guard. So, kumbaga, kung Coast Guard na sila magsusunod, sila nga'y tutuloy. Pero, pinauubaya doon nila nga yung expertise at experience at desisyon doon sa kapitan nito pong TS Kapitan Felix Oca. Sige po, so sa ngayon, ano ho ang latest sa ugnayan nyo sa atin to coalition? Sila po'y bumalik sa El Nido, Palawan at tapos na po iyon. Wala na ho tayo dito pang, kumbaga, second attempt o anuman. Well, right now, Sir Ted, wala pa namang napag-usapan na mag-a-attempt ulit, no? Pero initially, kung hindi na nga matutuloy itong convoy na to, ang intention na nila is to donate na to sa Armed Forces of the Philippines Western Command. So kami na and the Philippine Coast Guard as well. So on the part of our troops na nasa mga isla, sa mga na ino-occupy natin sa West Philippine Sea, it will be the AFP Western Command and the Coast Guard District Palawan who will be receiving those Christmas gifts on their behalf. Okay, sige. So, iiwan na lang po sa puerto, diyan sa El Nido, ang lahat ng dapat iahatid doon sa mga fishermen at mga ating mga tropa sa mga islang ito. Kayo nang bahala na mag-distribute. Ano ho, Commodore, no? Yes, Sir Ted. Okay, sige. So, malinaw po yan. Ngayon, sa ngayon ho ba, sila ho na naman ay nagpaparami ng kanilang mga tropa dito po sa West Philippine Sea, itong Chinese Coast Guard at itong mga militia vessels ng China dito po maliban doon sa Julian Felipe Reef? Well, Sir Ted, nung nakaraang resupply operation, resupply mission natin kahapon, we were able to document the presence, of course. I think in terms of the number of the Chinese Coast Guard vessels, this is also the first time that we saw that there are seven China Coast Guard vessels na nandito na tumulong para pagtulong-tulungan tayo maharangan and for them to prevent the Philippine Coast Guard and the resupply boats from reaching Ayungin Shoal. And besides dito sa 7 China Coast Guard vessels na to, meron pa silang 14 Chinese maritime militia that are actively participating in blocking the resupply contingent in completing our mission. And in the immediate vicinity ng Ayungin, meron pa tayo, sir, 22 na Chinese maritime militia. So, all in all, sir, 22 plus 14, that's 36 plus 7, that's 43 Chinese maritime forces sa paligid ng Ayungin Shoal, preventing the Philippine government from completing the resupply mission. Okay, sige po. So, pero sabi nga ho dito, tuloy pa rin tayo kahit na gaano sila karami dyan. Yun nga lang, no? Maganda tayo sa kanilang water cannon. Yes, Sir Ted. As what I've stated earlier, Sir Ted, no? The Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard will remain to be committed in doing our patriotic duty in carrying out routine resupply operations in Ayungin Shoal. Okay, sige. So, Chia, wala ka ng tanong? May mga nagtatanong dito, Commodore, para mas ma-explain mo ng maayos kasi kanina ang dami mga nagko-comment na bukod dito sa paglaban natin sa salita na sinasabi natin na atin yan, hindi kami papayag na ganyan ang ginagawa sa atin ng China, paulit-ulit yung pangwa-water cannon nila sa atin. Bakit daw po hindi gumagante ang Philippine Coast Guard? Nasagot nyo na rin po ito noon, pero parang mas maintindihan lang din. Bakit hindi sila gumagamit? Yes, ba't hindi rin kayo gumagamit ng water cannon? Ang tanong ng mga kapatid natin ngayon, wala ba tayong bangka na may ganun din, na may kapasidad, na bombahin din sila ng tubig? Kung ilang beses na nila yan ginawa sa atin, hindi ba tayo pwedeng gumante kahit isang beses lamang? Ano po ang tugon nyo doon, Commodore J. Tariela? Well, DJ Chan, no? In-explain ko na to before. On the part of the Philippine Coast Guard, we believe that
water cannon, although we are equipped, is only intended for us to extinguish fire at sea. No? Ang paggagamitan namin yan is para pumatay ng apoy sa dagat. Secondly, kung gagawin natin itong ganitong bullying behavior na not in accordance with the international law, what will be the difference of the Philippine Coast Guard with the Chinese Coast Guard? Diba, Sir Ted? Sinasabi nila where sa isang conference na attend ko, the Philippines is barbaric. Ngayon, kung gagawin natin itong mga barbaric acts na ginagawa nila sa atin, tingin ko we have the moral high ground, no? Para sabihin na we are not like them. We are better than them. And the Chinese Coast Guard is far different with the Philippine Coast Guard in accepting the international norm and of course upholding the international law. So, simply said, girl, they are parang- taking the high road. Yes. Kumbaga, hindi porket bully sila, magiging bully na rin tayo, tulad ito, nila. Ito yung paliwanag ni Commodore, no? Oo. Kumbaga, Kumbaga, binubuli tayo, magiging mabait pa rin tayo. tayo po At ay susunod. umaaktang mga edukado. Yan. And not barbaric nga. Nasa kanila namang galing ang termino na yan. Hindi po ba, Anyway, Commodore? Okay, sige po. Salamat po na marami for always being available po, Commodore, kasi nga ito ay napaka-importanting issue para po maliwanagan ng ating pong mga kababayan. Salamat po, Commodore. Mabuhay po ang inyong hanay. Thank you, Sir Ted. Thank you, DJ Sha. Apo. Thank you. Si Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard on issues concerning ito pong ating galaw sa West Philippine Sea. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.